Magandang araw mga kaibigan. Ito, bigyan natin ng reaction, opinion ang latest post ni Joey De Bebre. 14 minutes ago, Joey shared a post of Newswatch Plus Philippines 34 minutes ago. Breaking! Tungkol ito sa bagong Solicitor General. It's confirmed. Goodbye na, umalis na, sinibak na si Solicitor General Maynard Guevara. Okay. Breaking. Ex-Pag-ibig CEO Darlene Berberabi is the new Solicitor General. Maynardo Guevara confirms. Okay. So ito ang statement ni Solgen Guevara. I am happy for Darlene Berberabi. As a top caliber lawyer with an impressive management background, she will surely do as well as Solicitor General, Guevara told reporters. Okay, so merong breaking news. Marcos appoints Darlene Berberabi as new Solicitor General. Basahin natin yung article. So, ito pa lang. As of now, dalawa pa lang ang konpormado na inalis sa gabinete, DNR at Solgen. Sabi ko, ito po yung bagong kapalito. President Ferdinand Marcos Jr. has appointed former Pag-ibig President Darlene Berberabi as the government's top lawyer, replacing Solicitor General Maynardo Guevara in the administration bid to reset governance. Guevara confirmed the news to reporters on Thursday, May 29. I am happy for Darlene Berberabi as a top caliber lawyer with an impressive management background. She will surely do as well as Solicitor General. Berberabi served as President and Chief Executive Officer of the government-owned and controlled corporation Home Pag-ibig Mutual Fund or Pag-ibig from 2010 to 2017. Nako, matagal-tagal. Ito, panahon ng Pinoy administration. At may mga nag-message sa akin, nakakakilala nga, matino daw itong si Attorney Berberabi, Darlene. Matino. So, no problem. Hindi daw siya corrupt, which is good. She next served as independent board of director in a major conglomerate and was a senior counsel in other private law firms. Berberabi has been Dean of the UP College of Law since 2023. A faculty member of the Philippine Judicial Academy, she graduated summa cum laude, wow, in philosophy from the University of the Philippines. Berberabi was a candidate interviewed by the Judicial and Bar Council to replace Supreme Court Associate Justice Mario Lopez, who will retire in June. Nako, baka mamaya pasado rin siya as Supreme Court Justice. In March 2025, Marcos said he continues to trust Guevara. Ito nga, nung umayaw si Solgen Guevara na depensahan si Boying Rimulya, sabi niya, I still trust him. O ngayon, siniba. Continue to trust Guevara despite the letter opting out of defending the administration against petitions filed before the Supreme Court regarding the arrest of former President Duterte. Okay, so, klaro na. So, kung talagang ang gusto ng administrasyon is to improve government services, tapos tinanggal ang isang Solgen General na sa tingin ng karamihan he is performing well. Ang daming pumupuri kay Solgen Guevara. Hindi lang maka Duterte kundi kahit regardless of political affiliation or inclination, marami ang pumupuri kay Solgen Guevara. Tapos,
siya ngayon ang tinanggal. O ano ngayon ang implication nito sa taong bayan? Lalo bang gaganda ang imahe ng administrasyong ito o there is something, I don't know. Basta ako, nalulungkot ako na ang isang matinong Soldier General ay isa sa tinanggal. Kung ang basihan nila is yung performance of duty, palagay ko hindi nang dahil lang sa hindi niya dinipensahan ang government top officials na na-involve sa pag-aresto kay PRRD. Noon pa ini-expect ko na nung tumanggi siya na maging abogado ni na Secretary Boying Rimulya. Sabi ko, tanggal na ito. Nagtaka ako, hindi tinanggal. Sabi pa ng Pangulo, I still trust the Soldier. So, it took how many months? More than 2 months bago tanggalin. Tapos, nadamay pa ang lahat. So, again, it's all about leadership. Hindi maganda ang dating sa akin. Opinion ko lang ito. Although, pinapaliwanag ni A.S. Bersamin na mas mabuti daw yung ganon. Mas resignation, mas humane. Para hindi daw sila magmukhang diktador. Okay. Ayun yung maging diktador. O di sige. Basta, para sa akin, it's a very weak form of leadership yung imamas resignation mo. Tapos, iisa o dadalawa lang pala ang tanggalin mo. Okay? So, sino pa kaya ang susunod na tatanggalin? Okay. Yung economic team members, walang tatanggalin. Anong ibig sabihin nun? Walang pagbabago. Ganun pa rin ang takbo ng ekonomiya. Kasi, it's more on delivery of basic services ang gusto ng tao. Ito, more on defending government officials ang trabaho ng not so much on delivery of basic services. Kung talagang gusto nila ng drastic change, dapat dito na sila magkaroon ng revamp sa economic team. Kailang parehas lang na pati mismo si Richard Hidarian, binabatikos niya na parang theatrics, parang drama lang nangyari dahil wala namang changes sa economic team. Anyway, so good luck bagong Soldier General, and thank you Sir Medard Guevara for your services. Okay, salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa Tribong Talandig dahil ang sweldo natin sa channel na ito is pantulong sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para matulungan makapatayo ng bahay ang Tribong Talandig. Panoorin nyo ang video na ito. Kaya nalamat ni sa Ginoo nga nakabalay mi. Dili mi makabalay og wala mi hinabangi sa impulsor. Alay nangin ka. Tutulong kinong-kinong ya. Kita magalang. Kaya namin salamat sa iwa sa balay dayin na bigtulaan ang dayo. Ito ang basin na. Relax ko kan sa udan. Ayaw na kayo. Yan bay. Karon managid ang balay ni Ante. Oh, bago niyang balay.
O karon anti unsa ang imong ika-istorya nga humanagid anti imong balay nakatop na gid ka. Nalamat ko nga nakabalay na ko wa na itulo. Nalamat gid ko sa Ginoo nga nag-insure ani nga nakahuman gid ko balay. Ay wala ko'y abuhan o kuan, wala ko hinabangi. Sige ante, salamat.